pagkakataon pong ito, aking pong sasamantalahin dahil meron po tayong gagawin na mission. I-apply po natin itong sermon natin, okay? At itong gagawin natin itong temang ito, itong buwan ito na Mission Month. Kaya I would like to challenge you dahil meron po tayong gagawin ito na magbahagi ng mabuting balita sa 3 bayan ng Bulacan. Katulad po ang ating vision, strong multiplying churches that impact Bulacan and beyond. Bago po tayo pumunta dun sa beyond, unahin muna natin ang Bulacan. Kaya kailangan po natin mabahaginan itong 3 bayan na ito, Pulilan, Baliwag at saka Bustos. Ayun po. Ano po ang goal natin? 150 families. Yung 150 families na ito, dinivide po natin ng 3. Okay? Sa barangay ng bayan ng Pulilan, sa barangay ng bayan ng Baliwag at sa barangay ng bayan ng Bustos. So yun po ang ating i-reach out. Okay? At hindi namin kaya ito kung wala po yung tulong. Kaya kami ay humiling o kaya kami ngayon ay talagang namamanik na talagang tayo ay maging partner sa mission na ito para may sakatuparan. Kaya kailangan po natin ang maging bahagi at magtulungan sa bagay na ito. Okay po? So, kailangan po nating amount ay 75,000. Okay? So, bali 500 per family sa 150 families. So, napakalaga po yung malaking tulong po sa kanila at bibigyan po natin sila ng Biblia at mga canned goods, okay, o bigas. Malaking bagay at ibabahagi po natin doon. At doon sa lugar po na yon ay meron pong Bible study. Pwede natin i-integrate yung ating ma-reach out doon ng sa Bible study nating ginagawa doon sa bawat lugar ng aking pong nabanggit. Kaya malaking tulong. Together, we work, be part of the mission for the glory of God. Tiyak po ay mangyayari at may sasakatuparan ito. Hiling ko rin po, bukod sa pagsuporta ninyo kami sa financial, kailangan po namin ipanalangin natin sa Diyos dahil wala tayong magagawa kung walang tulong ng ating Panginoon. So, keep praying for this mission. Gagawin po ito this coming November 28, 29, and 30. Kaya, ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po ako sa iyong tulong. Maliit mang ito, pag pinagsama-sama, dadami din ito. Kaya purihin ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, buksan nawa ang durungawan ng langit para ibuhos ng pagpapala sa iyo at yung source of income mo ay talagang lalo pang ito'y pagpapalain ng Diyos. The glory belongs to God dahil lahat nito ay para sa Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin ang Panginoon. God bless you po. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat at welcome po sa Faith Fellowship Bulacan. Sama-sama po tayong ilaan ang araw na ito para sa ating Panginoon para mapupurihan at magpasalamat sa Kanya. Sabi nga sa Hebrews 12 verse 28, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe." Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami for the blessing of life and health, Lord God. Maraming salamat po at nahayaan niyo po kami na magpuri po sa inyo ngayon na sama-sama. Tulungan mo kami, Lord, upang ibukas namin ang aming mga isipan, upang mapalago po namin ang kaalaman namin tungkol sa inyo at nang mas lalong makilala ka namin lubusan, Lord. Pagharian mo ang aming buhay, Panginoon, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Hello Church, good morning sa ating lahat and isang pagkakataon na naman ang binigay sa atin ng ating Panginoon para bigyan siya ng papuri at ngayong umaga samahan niyo ako na bigyan siya ng mga papuri, kantahan siya at papurihan siya.
You gave it all for me. My soul is on my everything. And all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescues, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? Lord,
Good morning po sa inyong lahat. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Ito po ay Sunday na naman, kaya tayo muli ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon at sa ating paglapit sa Diyos, linisin po nating sarili, handa natin ating sarili, encourage natin ang ating mga kasamaan sa bahay na pwede pong umupo muna at manood o makinig ng salita ng Diyos. Okay po, so muli, magandang umaga po. Happy Sunday sa lahat po na nakikinig. Ayan, welcome po dun sa bago pa lang na nakapakinig o kaya makapanood dito sa sermon na ito. So, praise the Lord. Ngayon po ay pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral regarding po sa mission. Talaga naman itong mission month na ito ay importante po sa atin dahil tunay nga na tayo ay resulta ng mission. Tandaan po natin, we are recipient doon sa mga tao na tumugon sa tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ay walang alintana na sumunod sa Diyos at naabot ang Pilipinas. Kaya tayo ngayon ay nakakilala sa Panginoon dahil sila ay nagbahagi sa atin. Kaya purihin ng Diyos. Kaya nung last Sunday po, pinangaral po sa atin ang kahalagahan ng panalangin sa mission. At totoo po yun. Kailangan po panalangin. Kaya dapat tayo walang tigil na manalangin, ibahagi at sabihin ang kahalagahan nito lalo sa pagdadala o pagbabahagi ng salita ng Diyos o yung mga tao na meron pagkatawag sa mission atin silang palaging ipanalangin. Ayan. Okay, so ngayon po ay atin pong ipagpapatuloy ito sa itong pangatlong topic po natin ngayon. Ito po ay yung church expansion and mobilization. Yan. At ito po ay babasahin natin mga bersikulong ito. Ayon po dito sa, tingnan mo natin dito sa Acts chapter 1 verse 8. Yan. Sa mga verses na ito and then lalakta po tayo dun sa chapter 11 and then 13 tapos punta tayo sa Romans. Alam po natin itong verse na ito, sabi po dito sa NIV, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth." Ayun, sa Acts chapter 11, verse 19 hanggang 25, "Then those who had been scattered by the persecution that broke out, Stephen was killed, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews." In Acts 11:24, "He was good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Paul." Acts 13:1, "Now in the church of Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod and Tetrarch, and souls." In Acts chapter 13 verse 2, "While they were worshiping the Lord and fasting the Holy Spirit, and set apart for me Barnabas and Saul for the work of which I have called them." And verse 3, "So often they had fasted and prayed, and they placed their hands on them and sent them off." Dito po sa Magandang Balita, taga-Roma, chapter 10, verse 13 to 15. Sinabi sa kasulatan, "Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon." Paano naman sila makakatawag kanya kung hindi sila ay sumampalataya? Paano sila sumampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Paano makapangaral ang sinuman kung hindi sila sinugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga dalang magandang balita. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa oras nito. Patuloy, Lord, ikaw po ang mapurihan sa aking paghahayag. I just submit to your Lordship and to the power of the Holy Spirit, Panginoon Diyos, na patuloy na maasa sa iyong kapuspusan sa akin, Lord, paghahayag. Purihin ka, O Diyos, may be with us, be glorified, in Christ's name we pray. Amen. Okay po, so ito po yung ating pong binasa at ito po alam po natin, ang Book of Acts ay naroon po yung pag-spread ng gospel na napakabilis po yun. No?
At sinimulan po natin doon sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi doon, then you will receive power and the Holy Spirit will come upon you. So, importante na makita po natin dito na talagang the Holy Spirit has given to us. Ito ay for the very reason na kailangan talaga una ay gampanan at gawin natin yung pinag-uutos sa atin ng Diyos na kailangan natin spread ang mabuting balita. Ayan. So, napakaganda po na magamit po ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi po yung Holy Spirit nandito lang tayo sa loob ng bahay, nasa loob ng church at nasan man lang tayo, no? Hindi tayo gumagawa o hindi tayo kumikilos. The reason God has given us the Holy Spirit sa verse 8 ay talagang para tayo maging patutuo o kaya magpatutuo patungkol sa Kanya. And it is good na tayo po ay talagang nagagamit ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Okay. So, since ang ating po topic ay regarding po expansion and mobilization, umpisan po natin sa expansion. So, yun po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Okay? Expansion. Say it with me, expansion. Yan. So, kailangan tayo ay, kailangan ang gospel talaga mag-spread. Hindi po nandun lang sa Jerusalem. Okay? So, ang sinabi ng Diyos, and you will be with me, sabi doon, until the ends of the earth. So, hindi po nag-stay, and I will be with you until the ends of the earth. Hindi siya nag-stay, I will be with you till Jerusalem lang. Kailangan po ay meron pong patuloy na paghahayag ng salita ng Diyos hanggat maabot hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Another po, ang sinabi ng Panginoon, go and make disciple to all nations. Hindi sinabi, go until Jerusalem only. Hindi, no? Until Israel only. Pero sinabi, all nations, ethnic. And then, dun sa Mark chapter 16, sabi doon, go and preach the gospel to all nations. So, napakaliwanag po yun. And then, tong Acts chapter 1 verse 8, napakaliwanag din. Yun nga, you receive power and the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses. Okay? Witnessing Jerusalem. Start Jerusalem, of course. Judea, Samaria, ayun, di ba? And even to the ends of the earth. So, hindi po pinutol sa Jerusalem lang o Judea. Kaya naman, ay wala tayo pong ibang opsyon kundi sumunod. Yan. Para may sakatuparan yung plano ng Diyos na expansion of His kingdom. Ayan, yung pag-spread ng gospel. Kailangan tayo sumunod. Sabi nga ni John Bunyan ang Great Commission, sabi doon, not a command to be considered, but a command to obey. Maliwanag po yun. Iko-consider ko yan siguro, baka sa mga ganito. Ayun. Pero hindi po ganoon. Kailangan natin sundin ang Great Commission dahil yun po ang sinasabi ng Panginoon. Di ba? At minsan ay si God gumagawa ng paraan no? Pagka hindi tayo po talagang sumunod sa nais ng Panginoon, yung kanyang kalooban, lalo sa pag-spread ng gospel. Okay? Kaya pagbabahagi kahit saan man lugar. So ano po nangyari po sa Book of Acts? Nakita po natin ang mga disciples doon ay kumpul-kumpul na lang sila doon sa Jerusalem. Ayun, hanggang Judea na lang po sila. Walang pupunta sa Samaria, walang pupunta sa bandang ibang mga lugar. So, ang Diyos ay Diyos na meron siyang plano na mas matindi, no? So, nangyari po ito ay nagkaroon ng persecution. At dahil sa persecution niyan, lumabas sila doon sa kanilang comfort zone. Yun. Dahil doon. Kaya sila ay nagbahagi kung saan-saan man ang lugar. Kaya yung ating binasa chapter 19, nabuo yung Church of Antioch dahil sa kanilang pag-spread o dahil sa persecution, kaya sila ay lumabas doon sa kanilang bubbles. Ba, matindihan nyo na bubbles? Talagang, saan tong bubbles na to? Yung parang ginagamit lang sa ganitong pandemic, no? Pero actually, yun ang comfort zone na. Kailangan kang lumabas doon. Yun. Kailangan mong lumabas para sa gayon ay may bahagi ang salita ng Diyos, maabot yung dapat maabot, at mabahaginan ang dapat mabahaginan. Kaya, nais man natin sila'y maligtas, di ba? Mahal natin sa buhay, nasa probinsya, nasa ibang lugar. Nais ba natin sila ay makakilala sa Panginoon, pero kung wala po pumunta roon,
wala pong magbahagi ng salita ng Diyos, wala rin. Kaya kailangan po matupad, may sakatuparan ang sinabi ng Diyos ng Jerusalem, Judea, Samaria, at even to the ends of the earth. Kaya kailangan po tayo sumunod sa nais ng Panginoon. So, thank the Lord dahil nagkaroon po tayo ng heart tong church na ito. Magkaroon tayo ng expansion. Hindi lang po dito sa Plaridel. Ang pinaka-bubbles natin Plaridel, kailangan tayo lumabas naman sa papuntang Pulilan, papuntang Bustos, papuntang Baliwag, at dito sa Bulacan ng bawat town nito, municipality, ay ma-reach out natin and even beyond. Kaya get involved. Malaking bagay po inyong tulong dito. So praise God dahil yun po ay ginagampanan po natin ang ating tungkulin bilang believers, bilang church, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. So, ikaw ba, nagiging bahagi ka ba sa ganitong plano ng church? Alam ko ito po ay plinano, pero ito yung kalooban ng Panginoon. Alam ko po ng bawat isa, nandun po yung heart natin no, na mag-expand, magbahagi ng salita ng Diyos, at purihin ng Diyos dahil kayo ay nagiging bahagi. And looking forward and keep praying na ito ay may bigay natin ang Biblia at ayuda, makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. At yung sa area na yon ay makakapag-build tayo ng community of faith. Pero yun yung ating mission, sabi doon, to bring Christ to all people and build community of faith for God's glory, para sa kanyang kapurihan. Ayun. So, to bring Christ to Pulilan, to bring Christ to Baliwag, to bring Christ to Bustos, and build a community of faith from that area for the glory of God. Hindi lang yung 3 bayan na yan. Simula pa lang yun, marami pa pong bayan ng Bulacan. 24 towns po ang Bulacan. Kaya looking forward, habang tayo buhay, ayan, ay kailangan natin gawin, gampanan natin ang ating tungkulin. Kaya dapat kang maging bahagi sa misyon. Yan, para spread ang mabuting balita. Okay po, and then next, yan, expansion, yan, sa gusto natin, kailangan natin gawin ito, at kung hindi tayo kikilos, ang Diyos gagawa ng paraan. Kaya alam nyo, yung sitwasyon natin ito, ay may plano ng Panginoon para i-reach out natin ang mga iba pang mga tao. Dahil nga dito sa pandemic ito, alam nyo, tinutulungan na tayo ng Panginoon. Gumagawa ng Diyos ng paraan para sa gayon ay tunay nga na mapalapit at may alapit natin ang mabuting balita sa kanila. Kaya purihin ang Diyos. Ang Diyos ay tunay nga Diyos na mapagmahal. Okay po. And then, yun nga po, punta tayo ngayon, yung mobilization. Mobilization ay ito po salita na kung saan ay is the act of assembling and readying para i-prepare military troops and supplies for war. Yun. Kailangan ito po ay yung para ihanda, i-prepare, yon, para sila ay hindi sila magugulat o kaya mabibigla sa kanilang kaharapin. Yan. So, yun nga, the word mobilization was first used in military context noong 1850. Kaya kung meron po mga military, hindi basta sila ay sumakay sa isang pang-military na sasakyan o aeroplano man at dinala doon. Sila po ay, muna sila, prepare maigi. Kaya nga umabot, meron training, di ba? Meron silang mga combat at iba pa, no? Kailangan nila, maging ang kanilang mga pangailangan, they make sure na ang kanilang mga sundalo ay talagang handang-handa sa pakikipaglaban. Ganon din po sa mobilization sa mga missionary. Hindi basta-basta tinawag ko ni God, then punta na ako doon. Hindi po ganon. Kasi baka pagdating mo doon, depression lang abutin mo siguro. Siguro, yung iba ay gusto nyo nang umuwi, homesick na, ayoko na. Hirap pala yung puntahan ko.
Kala ko dito ay green pasture, yung parang brown pasture. Ayan. Kaya hirap na hirap ka na. Kaya uwi na. Ayan, nag-impake ka na tuloy. So, yun po ay kailangan natin ang mobilization para i-ready nila yung mga goers, yung mga pupunta, yung mga tinawag. Kaya yun nga po. Kung walang, sabi doon, doon sa Roman, sabi doon, na ang lahat ng tumatawag ay maliligtas, pero paano silang maliligtas kung di sila manampalataya, at paano sila makapanampalataya kung walang magbabahagi ng salita ng Diyos? Kailangan po yung goers. At paano naman yung mga goers yung kung walang mag-send sa kanila? Kaya meron pong partner. Kaya magiging partner po tayo dun sa mga tao na tinawag. Tayo po yung mga nagmo-mobilize. Ayan. Tayo yung mga sender. Yun, tayo nagte-train. Ganun po yun. At di lang po church, sigit sa lahat, yung mga organization. Kaya meron mga mission organization like yung OM, yung Operation Mobilization. Marami pong mga iba't ibang mga organization. Okay, meron yung International Team Philippines. Yun po minsan ay may mga tinatawag doon, gusto mag-mission sa Asia at iba pang mga lugar. Meron pong maging ang ating pinanggalingan o itong OMS, One Mission Society, sila po nagte-train din. Kung gusto natin pumunta sa ibang lugar, sila po nagpo-provide ng pangangailangan, no? At iba pa. Marami po mga organization tulad po sa ating local na meron din tayong PMA. Hindi po yung Philippine Military Academy, kundi Philippine Mission Association. Ito po isang arm po ng FEC o PCEC. At doon po, naging part po din ako doon at sumasama po ako sa kanilang mga iba't ibang mga seminar. At ang laki ng tulong dahil talagang nalalaman natin kung gaano kalaga, kung ano bang mga country ang nangailangan ng mission. Ano bang mga church ngayon na kailangan magpadala para matid ang mabuting balita doon sa lugar na yon. So yun po ang kalagahan ng mobilization. May prepare po yung tao. May handa po yung mga tinawag at mabigyan sila ng awareness regarding mission. So kaya minsan mag-aaral ka ng mission course, short term, mission course o kaya short courses. Yun po yung mga ginagamit ngayon, yung Kairos course, yun po yun, yung mga cross-cultural mission course. At iba po yung mga lengguwahe. Marami pong pinag-aaralan dyan. Kaya napakalaga ang mobilization. At bukod pa doon, ini-encourage sa mga churches, meron pong nagpipreach doon ang kalagaan ng mission. At binabahagi kung ilan pa po ang mga tao na hindi nare-reach out sa buong mundo para ma-challenge ang sinumang merong pagkatawag sa kanila bilang missionary. Kaya yun po ang kalagaan ng mobilization. And hindi po kailangan ang church mo napakalaki o organisasyon mo. Basta't nandun po yung heart mo sa mission, passion mo sa mission, yun po yun. Alam niyo po ba ang OM, Operation Mobilization, ay napakalaki po yun. Meron silang I think about 35,000 na mga empleyado. Ganon katindi yung dami nila. At alam niyo naman ang Operation Mobilization, ito yung meron na yun yung dulos, no? At minsan dumalaw na sa atin ilang beses na, nakapag-attend na rin ko ng seminar doon sa mga barko na yan. Sabi nga nila, ito na yung pinakapatandang barko na hindi man lang lumulubog. Dahil talagang ang Panginoon nandun, no? Iniingatan sila, ginagabayan sila. Yung mga kasabay na ng barko, sira na, pero yun pa rin ay gumagana. At praise the Lord, talaga naman, no? Ang Panginoon Diyos ay tunay na Diyos na it's in control. Kaya purihin ang Panginoon, tuloy natin na bigyan panahon sa pamamagitan ng hindi lang po tayo goers, kundi dapat tayo ay senders. Pag tayo tinawag o kaya kailangan tayo mag-undergo ng mobilization, trainings at iba pa. Meron tayo dapat church na magsasend sa atin o meron sang organization na talagang nakakaalam sa sitwasyon, cultural, lengguwahe at iba pang mga naalalaman nila patungkol po doon sa lugar na pupuntahan po ng isang tinawag para sa pagmimisyon. Kaya yun po ay napakalaga. And then, once you're sender, make sure na kailangan ay yung provision ni God financially.
Kaya nga sender, di ba? Papadala mo ng ganun, tapos di mo padadalhan naman ng financially. So alam niyo po ba yung missionary po natin from America, usually po meron silang furlough. Bakit? Kasi nga po meron mga supporter yan. Dahil meron silang mga supporter, mga churches po nag-send sa kanila, then sila po pumupunta doon para mag-report, nagsasabi, ang ganda ng ginawa namin sa Pilipinas. Meron ng panibagong church, meron panibagong outreach, may panibagong mga leaders kami, may mga pastor na kami ngayon. So, siyempre, natutuwa naman yung mga supporters nila. So, praise the Lord. Hindi nila nagagawa yun mag-isa lang, kundi yung mga partners nila sa mga financer nila, o kaya sabihin natin, mga supporters nila financially, sila po'y tumutulong. Kaya partner. Kaya minsan ginagamit yung toothpick, di ba? Minsan yung toothpick ay isa lang gamitin mo, makakuha ka kaya. Ang hirap siguro, ang tagal, di ba? Ang tagal. Pero once nasama mo ng isa, yun, dalawa, partner sila, di ba? Ang sarap. Kaya talaga naman naiipit, nakukuha mo yung gusto mo. Ayun. Lalo yung mga galing sa toothpick, no? Ay, yung chopstick rather. So yun, yung mga magaling sa chopstick, talagang kita mo. Kaya dalawa po yun eh. So, kung hindi, karang di kaya, no? Isa-isa lang yun at hindi kaya talaga pag mag-isa ka lang. Kailangan ay, katulad ng chopstick, partner tayo sa mission. Kaya importante po yung tayo'y maging bahagi nito para pagpatuloy at mapabilis ang pag-spread ng mabuting balita kahit saan mang lugar. Kaya expansion, importante po yun dahil yung kalooban ng Diyos, whether we like it or not, we need to obey the command ni God, yung Great Commission. Go into all the world, preach the gospel. Simulan po natin dito. Tandaan po natin yan. Simulan natin dito sa Bulacan at mag-expand po tayo. Who knows, ng buhay po natin, ang church na ito ay maging sending missionaries. No? Katulad ng Antioch. Sila ay, nag-minister sila sa Antioch, nagkaroon ng church sa Antioch, at ang sabi nga ay Antioch ay yun ang center of sending missionaries during that time. Ayan, so Church of Antioch. Meron pa sinasabi nila na sa ngayon daw, ang Church of Antioch ay Korea dahil napakarami silang missionary sa Korea at sila ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Meron na nagsasabi, Amerika. Ayan, at pero sabi naman nila ngayon ay na-decline ng mga missionary sa Amerika. Ayun, medyo bumaba na. Dahil di tulad noon na kapag sila ay may anak, totally, o kaya ang kanilang ginagawa, pinapaaral nila sa Bible school, sa mga mission, mga courses. Pero ngayon ay hindi na nila ginagawa yon. Kaya minsan medyo bumaba ang mga missionary ngayon na pumupunta sa iba't ibang lugar. At the same time, maging ang Singapore, sabi nila, yun din daw ang Antioch ng Asia. Dahil marami nang tinrain na missionary at marami na rin nilang pinadala ng mga missionary. Kaya tayo, I believe, ang church na ito ay gagamitin tayo ni Lord saan man lugar. Tayo po ay magpatuloy gawin ang bagay na ito. Whether tayo po ay tinawag para maging goers o tayo ba ay tinawag para tayo ay maging sender. Tayo po ay ipadala natin sila at provide natin ang kanilang mga pangailangan by the grace of God. So purihin ang Panginoon. I hope na tayo po ay maging bahagi, walang tigil, walang dapat pag-aalinlangan. May this church and may our life be useful sa kanya pong kapurihan, sa kanya pong kaluwalhatian. Kaya nga po, ang Biblia ay patuloy tayo pinaalalahanan sa ating pong responsibilidad. Hindi lang po tayo na tayo po ay nagpupuri dito sa lugar na ito. Hindi lang po tayo nagpapasalamat, hindi lang tayo nagpe-pray ng tao'y maliligtas. Kailangan po natin panalangin yun. Kailangan po tayo dapat din ay lumabas para ibahagi ang mabuting balita. Now, ito pong opportunity na ito na ating gagawin sa Pulilan, sa Baliwag, at sa Bustos ay nawa pagtagumpayin ng Diyos ang ating pong gagawin ito. For His glory, for His honor. That His will be done, and the glory of the Lord be upon us. Purihin ang Panginoon, kaya tunay nga, napakabuti ang Diyos. Salamat sa Kanyang kabutihan sa atin, ang pagmamahal niya. Tunay nga na ang Panginoon ay patuloy na tumatawag ng maraming tao para ibahagi ang salita niya,
patuloy na humihipo ng puso ng mga tao dahil sa mga tao na tumugon sa pagkatawag na yun at ibinahagi sa kanila. Purihin ang Diyos, maraming naitatayo ang church dahil marami pong tumutulong, maraming nagbabahagi, maraming nagbibigay, maraming tumutugon sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya ikaw ba'y tinawag for the expansion of His kingdom? Baka kung ikaw'y tinawag, magpa-train ka. Ayon. O magpa-train ka, ikaw ay gagamitin ni God sa lugar. Knows, ikaw ay magiging tunay na maging sender din yung church na i-start mo. Di ba? Ayon. At ma-challenge maraming mga tao sa buhay mo. Totoo nga, ikaw ay lingkod ng Diyos. Ikaw ay tinawag ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ay tunay na napupurihan mo ang Panginoon mo sa iyong buhay. Glory to God. Ngayon po ay dahil dyan, ngayon po ay patuloy natin itaas ang pangalan niya at panalangin natin itong gawain ito. Patuloy natin idulog sa Diyos itong mission natin gagawin. This coming Sunday, meron po tayong speaker at doon po yung heart niya sa mission. At yun po yung kanyang topic, I think yung regarding po sa pagkatawag sa pagmimission. Purihin ang Panginoon, tayo po ngayon manalangin. O Panginoon, salamat po. Purihin ka o Diyos sa umagang ito. Salamat sa bawat isa. Tunay Lord, ng buhay na ito sa mundong ito ay maikli lamang. Nawa, itong buhay na ito ay magamit sa iyong kapurihan, Panginoon Diyos. Salamat, O God, sa mga tao na tinawag mo. Sila'y sumunod para may bahagi ang salita mo. Salamat, O Lord, na narating nila ang Pilipinas. Salamat, O Lord, narating nila ang Plaridel, Bulacan. Salamat, Lord, na tinayo nyo ang church nito sa Plaridel para mag-expand sa iba pang lugar, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang bawat mananampalataya nyo po dito, o sino man mga tao na sila ay tinawag nyo dun sa lugar na yon, sila ay gagamitin mo para mag-expand sila. O kaya may share nila, may spread nila ang gospel mo. Kaya, O Diyos, I pray, patuloy ka kumilos by the power of God, the Holy Spirit. The Holy Spirit is given to us para kami maging witness, to minister, to manifest your presence, your power, your glory upon our lives, O God, and to the lives of those people na makakilala sa iyo. We thank you again, Lord Jesus. We praise you, Lord, at kine-claim po namin ang katagumpayan sa misyon namin gagawin. May provide po yung 75,000, Lord God, at talagang ito po ay makatugon sa kanilang pangailangan. May provide po yung Biblia, may provide po yung kanila pong mga pangailangan, lalo spiritual. Amin pong may bahagi sa kanila, Lord God. I-prepare nyo kanilang puso. Sila po ay convict mo sa pamamagitan ng salita at mo, banal na Espiritu. Sila ay makakilala sa iyo. And Lord, we pray na makabuild kami ng community of faith para sa iyong kalwalhatian sa lugar na yun. Thank you, Lord. Ang mga tao ngayon din, O Diyos, na sila po man ay nagugulumihanan, may problema at meron po mga pinagdadaanan. Ikaw patuloy kumilos sa kanilang buhay. Touch niyo po ang kanilang katawan kung meron po mga karamdaman, Lord, in Jesus' name. For you are the same yesterday, today, and forever. You are a great healer, great physician. We claim, Lord God, in Jesus' name. Meron pong mga nangailangan financially, I pray, God, na i-provide niyo po lahat ng ito. Meron man sila source of income, pagpalain niyo po ito, O Diyos, purihin ka. Salamat po, Panginoon. Meron po mga pamilya, O Diyos, sa karoon ng mga problema. Nawa po ay ayos niyo po ang lahat ng ito by your mercy and love, Lord God, ay mangyari po. Magkaroon ng reconciliation at kaayusan, Panginoon. Thank you, Jesus. For indeed, you are the God of peace, the God of love. You are God of forgiveness. Thank you, Lord. We praise you. Bring back all the glory to you, God, honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Morning po.
Baka maubos na yung ano niyan. Naglatete. Simula kanina kayong ano? Siguro 59 minutes. Nalagay ko na lang sa ulit ng ano, times 4 speed.